Kakabukas pa lamang ng kanilang mga telebisyon. Welcome sa Good Morning Kuya. Araw po ngayon ng Martes, 4 sa buwan ng Nobyembre. Sa mga gustong sumali sa aming talakayan, magpadala po kayo ng mensahe sa aming text line at social media accounts na inyong makikita sa inyong mga TV screens. Yan. Don't forget to like our Facebook page. Diba? Good Morning Kuya. Nabalitaan ba ninyo yung nangyayari ngayon sa Department of Health? Oo nga eh. Kung gusto nga namin itanong yun kasi may mga usap-usapan na of course ang palabas nila is nagkaroon na ng allergy sa hair dye sa Secretary Ona kaya magpapahinga muna. But then again, after few days, sinabi nila na baka daw yung issue about the budget and etc. Ano ba sa tingin mo kung yung totoong score? Well, base sa sinabi po ng ating Pangulo kahapon, merong siyang mga katanungan na kailangan sagutin ni Secretary Ona. And sabi ng ating Pangulo, si Secretary Ona naman ay humingi ng panahon para ayusin yung dapat iayos para pwede niyang ipaliwanag yung mga katanungan na gustong itanong ni Pangulo. Ano-anong mga katanungan? Well, yung una, yung mga lumabas sa isang pahayagan kahapon, no, with regard to the improvement of yung facility natin of infectious diseases. Anong tawag ngayon? TM. Research Institute for Tropical Medicine. Yes. And he wanted an upgrade of the facilities dahil nga Kasi kung sobrang luma na rin ng facilities. Oo, yun. Ngayon, bakit biglaan? Yun ang tanong. Dapat planado yan. Dapat planado. Yun ang tanong ni Pangulo. So that was one. And then meron lumalabas sa pahayagan kahapon na merong hinihingi rin na high-end na vehicle, SUV. No? Ewan ko kung totoo yan. Pero hindi lamang para sa kanya, kundi para sa mga USEC. Yan lang ay nasa loob na. Pero merong isang issue na mukhang malalim-lalim yung tungkol sa vaccination. Vaccination program. Mukhang there was a so-called vaccination that the DOH wanted. Curative and there were preventive. 2 competitors to supply it. Yeah. Bidding na naman. Yung isa, ewan ko, merong hindi ko na papangalan yung dalawang ano. Mamaya na And lang. it seems that the winning bidder, no, mukhang walang paper trail to justify the amount. Yung losing bidder naman, kompleto ng papeles. So, yun yung mga tanong. Okay. No? And of course, meron ring lumalabas ito. Hindi ko na muna sasabihin, double check muna natin sa reporters. Parang sinabi lang ng Pangulo, hindi hands-on mag-manage si Secretary Ona. No? Dahil yung mga underlings niya, maraming O kasi mas parang nakikita pa natin si Tayag eh, di ba? Mostly. Meron pang alam. Mamaya. Makikinig tayo sa tinig ng Pilipino. Oo, kasi parang siya yung masyadong, di ba? May dance pa siya. Visible Yun. sa mga ganyan. Kaya ba Pero i-evaluate nila kung yung mga cabinet daw? Well, will be under evaluation? Oo. Nandun pa ba si Liamas? Nandun pa. Ay, di yun. I-evaluate. Yun ang isang question, ba't nandun pa siya? Ay, hindi, yung magandang tanong, sa tingin ba ninyo kailangan ng umalis sa cabinet? Kasi may news item eh. Sino dapat? Si VP Binay. Kung ako, oo na. Walang I mean, trust. It's not the question of maybe trust, no? Different perspectives. Because if you're in the cabinet of the president, you have to be on the same page or on the same platform. And obviously, not trust or friendship aside, no? Obviously, they have different things in mind, which will not go well with the program of the current administration. So, for both their sakes, for both parties' sakes, for election purposes also, it would be wise not to establish ano yung platform nila. Kasi, for example, si VP Binay speaks out against the president. Not the president per se, But the administration. But the administration. And yet, he's part of the administration. Yes. So he's speaking out against himself. Yes. Diba? Oo. Which is
And he plays it safe, which will make his ratings worse eh. Well, Maguguluhan yung tao. ewan ko kung ikaw, if you were VP Binay, what Ako? would you have left the cabinet? It's time to go. Dahil kailangan i-define mo yung sarili mo eh. Basically, you're 11 months till the filing of certificates of candidacy. But the certificates of candidacy naman, sa October, hindi naman yun yung tinitignan eh. Pero you have to define yourselves even way before that. Yes, So as that's right. early as now, inuumpisahan mo na kung ano yung plataforma na ipaglalaban mo. So certain group of voters can identify with Can you. identify with you already. So, para sa akin, of course, magkaibigan yung pamilya, the same as Aquino is friends with Binay, Tañadas also with friends with Binay dahil sa martial law era, no? Para sa akin, not judging him, I think it's better that he separates already himself from the cabinet and defines ano bang ang road ko Pero what's your take patungo Kong? sa Malacanang. What's your take Kong, on the people who are talking on the sides na yung mga strategists that the reason why VP Binay is not detaching daw from the president is because he fears that yung high numbers niya is 50-50. 50 from the ERAP faction vote and 50 from the Aquino popularity vote. And he fears that if he loses the Aquino side, baka it might go as extreme as 50%. Ako, alam mo, the earlier that he separates, the earlier he finds his bottom, the earlier he will be able to rebound. Agree. Di ba? Kasi the deeper you go, Yeah, as early as now, you have 11 months or more than 11 months till May of 2016, you'll be able to recover. The longer you take, no? palalim ng palalim yung Yeah, because hukay if na Pinoy nilulok na detaches from ginaganon Binay next year, yung hukay mo. how will he recover? He will not know where to get that set of votes that he lost. Di ba? Hindi kaya ito yung pinag-usapan nila, yung nagkaroon sila ng meeting na medyo... Hindi ko alam. Closed door. Na Hindi. sabihin nila, sige, magre-resign ako in my own time, parang ganun. Hindi ko alam. Kasi di ba sinabi, ngayon, yesterday yata, sa isang event sa Coca-Cola in Calamba, if I'm not sa mistaken, Laguna. sinabi naman daw ni Pinoy na sabi niya, he's free to leave That's anytime. right. Oo. Di ba? Parang nagbibigay na ng hint ang President Aquino. Well, kasi... Na paano to, separate lives na sila. Hindi, kasi hindi... Parang kanta yun, Ikaw na nakakanta na. Hindi, kasi hindi mo maiwasan si VP Binay would criticize members of the cabinet. Yeah. Yes. No? The family of the president. So that's why the president said, you're free to go. I won't have any hard feelings. Yeah. Meron naman tayong pinagsamahan. Iba naman ang politika sa pagiging kaibigan. So, iba yung nakikita mong Totoo ba solusyon sa mga problema. Ang sinasabi pa ni Pinoy, sabi niya, wala, pag nagka-cabinet meeting naman daw sila, wala naman daw nire-raise daw na solution si Vice President Binay. Diba? So sabi niya, ano yung gusto niyang sabihin, diba? He should have said it sa cabinet meeting kung may Yes. nakikita siyang mas tamang gawin He sa said ginagawa ko. He said it on air. Oo, on Oo. air. Oo. Oo. So, yun yung kwan. Ngayon, ang tanong, kailan? Kailan mangyayari nga yun? At, well, para sa akin nga, I think Doc Janice agrees, the earlier the better for his own sake. Kasi yun nga, he can The longer you stay, the deeper you go. Oh. So, at least he'll be able to know his bottom line and be able to work from there. Habang may Oo. natitira pang respeto rin sa kanya yung ibang tao. Sabi nga ni Senator JV ngayon, ewan ko kung totoo, pero it came out in the newspaper, sabi ni Senator JV na yung mga ibang politiko ngayon, naghihintay rin. O ayaw talaga agad na sumama sa una. Correct. Dahil tinitingnan rin nila yung survey numbers. Correct. Baka biglang bumaba, Hindi na sila Lipat mo na sasama sila doon. sa hanap sila ng iba. Para mas mataas. Anong klaseng mga politiko yun? Pero ganun talaga ang politika dito eh. Ano yun? Balimbing. Oo. Lipat sa liberal. Oo, hindi yung mga matitibay ang loob. Kung saan malakas, dun sila. Surviving. Survival of the fittest. Palakasan ng loob. Tingnan natin sino pamalakas ang loob. Oo. Pinakamalakas ang